sa karaniwang pang-araw-araw nating buhay. Halos lahat ng ating ginagawa o ugnayan sa isa't isa ay nakabatay o nakasalalay sa pagtitiwala. Most of our waking hours is based on trust, on faith. Halimbawa po, kahit hindi mo laging kasama ang iyong misis o mister, meron kang pagtitiwala sa kanya na siya ay tapat sa iyo at hindi nagluluko. Kapag sumakay ka sa jeep o bus o eroplano, meron kang pagtitiwala sa driver o piloto na makakarating ka sa iyong patutunguhan. Kapag pumunta ka sa iyong doktor, meron kang tiwala sa kanya na meron siyang kakayahang pagalingin ka. At kung meron kang kaso, ay isangguni mo sa isang abogado, meron kang paniniwala o pagtitiwala sa kanya na may panalo niya ang iyong kaso. Sa panahon ng pandemya, meron din po tayong pagtitiwala sa mga bakuna na may bisa. Yung hindi po nagtitiwala ay hindi po sila nagpapabakuna. Kagabi, nung tayo'y natulog, meron tayong pagtitiwala sa Diyos na tayo'y magigising ngayong umaga. Walang 100% na katiyakan, pero meron tayong pagtitiwala. Meron tayong pagtitiwala sa guro na may kakayahan siyang magturo sa iyo. O ngayong panahon ng kampanya sa eleksyon, ibinubuto natin o pinipili natin yung kandidato na meron tayong pagtitiwala sa kanya. Mga kapatid, ang tema po ng ating ebanghelyo ngayong umaga ay pagtitiwala. Sapagkat sa ating ebanghelyo, meron pong mga pangyayari na tila bagang imposible. Unang-una, na ang Diyos ay maging tao sa magitan ng kanyang anak na sanggol ng pangalan ay Emmanuel o Jesus. Na ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pagtugon ng isang dalagita sa pananalita ng isang anghel sa kanya, na magbubuntis ng isang birhen na walang relasyon sa isang lalaki. Paano po ba yun? At magbubuntis din ng isang babae na napakatanda na, at hindi lang matanda, siya'y baog pa. Si Maria, mga kapatid, ang ehemplo natin sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa ating ebanghelyo, sabi ng Anghel Gabriel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawaging Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng Diyos ng kataas-taasan. Maghahari siya at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Can you imagine a 17-year-old girl listening to the words of the angel Gabriel? Kahit sino, siya ay magugulumihanan. Hindi niya halos maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya sabi ni Maria,
Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Pero ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Umasa ka, magtiwala ka. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. At alam ng lahat ng iyong pinsang si Elizabeth ay matanda na at baog pa. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Napakaganda po ang pananalita ng anghel. Huwag kang matakot, Maria. Tayong lahat ay huwag matakot, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Nothing will be impossible for God. Kaya buong buo ang kalooban ni Maria na tumugon sa pananalita ng anghel at sabi niya, mangyayari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, si Maria ang ating parangalan. Siya ang modelo natin para sa ating lahat na mga binyagan. Hindi niya naintindihan ang kabuuan, pero nagtiwala. Sa dasal ni San Anselmo, sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng sapat na pagtitiwala upang maintindihan ko at matatanggap ko ang mga pangyayari sa buhay ko. Unang-una po ang pagtitiwala. Hindi po natin lubos 100% na maintindihan ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Bakit ako'y nagkakasakit? Bakit napakarami ang problema sa buhay ko na aking pinapasan? Bakit parang tila bagang napakalayo ang Diyos? Bakit parang pinabayaan ako ng Diyos? Parang mas masaya ang buhay ng iba. Sa mensahe ng anghel sa ating inang Birhen, ito rin ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag kang matakot. Do not be on the side of fear, but on the side of hope, because nothing will be impossible for God. Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos? O paano pa tayo magkakaroon ng pagtitiwala? How can we have trust in God or faith in God just like Mary? Unang-una, dapat nating malaman na ang Diyos ang unang magpapahiwatig. Dapat tayo'y magnilay-nilay. Dapat tayo'y tumahimik upang mapakinggan po natin ang buses ng Diyos. Dapat tayo'y magdasal. Pangalawa, bagamat tayo'y mga tao, mahina, marupok, makasalanan, ginagamit pa rin tayo ng Panginoong Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian. God can still use us as instruments, as channels of His grace. Pangatlo, sa pagtugon natin sa Diyos, ito'y hindi dahil sa ating kakayahan, sariling kakayahan, kundi ito ay biyaya rin ng Diyos. At kagaya ng ating inang Birhen, sa kanyang pagsang-ayon, sa kanyang pagtugon sa pananalita ng anghel, sa napakalaking tungkulin
na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, tumugon siya at sabi niya, mangyari nawa ayon sa iyong pananalita. First, there has to be acceptance. Trust can only come when we accept our situation, that there is a reason, that the will of God works in our lives. The will of God unfolds. We have to trust Him. God does not allow us to be tested, to carry responsibilities beyond our capacities to carry them. Kaya, yung pagsang-ayon natin, yung pagtugon natin, yung paggawa natin sa kalooban ng Diyos, ito'y biyaya mula sa Kanya. At ito rin ay biyaya para sa iba. Mary's blessing was personal in the sense that she was the only one who was chosen among all women. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb. The blessing, the personal blessing of Mary, because she responded to the will of God, is also our universal blessing. Can you imagine if Mary rejected the announcement, the pronouncement of the angel? What would have happened to us? We would be in perpetual darkness, in perpetual damnation. But because of that courage, the willingness of Mary, let it be done to me according to your word, tayo po'y naligtas. Ganyan din po sa ating pansariling buhay. It is when we surrender to the will of God that we are blessed, and also our loved ones are blessed. Ang isang tatay na gumagawa ng kanyang tungkulin, a father who is faithful to his responsibilities, is not only a personal blessing, but a blessing to his family. A mother, a sister, a brother, kung ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, pangunahing gawain, sa opisina man, kahit saan man, ito ay hindi lang biyaya para sa iyo. It is not only a personal blessing, but a blessing, as it were, good news to others. Alam nyo, nung nagumpisa na ang public ministry ng ating Panginoon Jesucristo, one from the crowd said, mapalad ang inang nagdalang tao sa iyo. Blessed is the woman that bore you in her womb, and the breast that nursed you. But Jesus said, blessed are those who believe in the word of God and put it into practice. Ang bunga po ng pagtitiwala ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Bakit po natin sundin ang kagustuhan o kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Sapagkat yun po natin pinapakita ang ating pagtitiwala sa Kanya, na meron pong mabuting kahinatnan ang ating pagpapakabait, ang ating pagpapakabuti, na meron pong mabuting kahinatnan ang ating pagsusumika, pagsasakripisyo, na gigising ng umaga upang makapagsamba sa misang ito, na mas mabuting magtitiwala kaysa matakot. Napaganda po ang isang pangyayari sa lumang tipan in the Old Testament. Alam niyo po si Moses, bago nila pasukin ang lupang pangako, the promised land, pumili siya ng 12 mga lalaki mula sa 12 tribo ng Israel, at sabi niya sa kanila, you go as a reconnaissance team, parang mga espiya sa
promised land upang malalaman natin kung ano ang naghihintay sa atin doon. Pumunta nga po sila at nung bumalik sila, sabi ng karamihan, "Nako, ang mga tao po sa promised land, sa sa pangako na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos ay na mga higante. Hindi po natin sila kaya. Tayo'y parang mga tipaklong lamang na walang kalaban-laban sa kanila." Kaya natakot na naman ang mga Israelita at sinisi nila si Moses, "Bakit nyo kami dinala dito? Mabuti na lamang sana na tumigil tayo at hindi na umalis sa Ehipto. Ngayon, hindi po tayo nakakasiguro na makakapasok tayo sa lupang pangako sapagkat mga higante pa lang nakatira doon. It is true that it's a land of milk and honey, pero paano natin masasakop yun kapag ang mga nakatira ay mga higante?" Pero meron pong dalawa sa 12 mga lalaki na pinili ni Moses at sabi nila, ito'y sina Joshua at si Caleb, si Josue at si Caleb. Bagamat ang mga tao doon ay mga malalakas, mga tila bagang mga higante, huwag nating pansinin ang ating pagkatakot. Umasa tayo, magtiwala tayo sa Diyos. We shall conquer. We shall occupy the land. We should not emphasize our fear, our helplessness before these giant people, the Amalekites, the Jebusites, and the Hittites. But we shall trust in God. If He called us here out of Egypt, He will also accompany us. He will also strengthen us that you would be able to conquer and possess the promised land. Mga kapatid, yan po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos sapagkat sa unang pagbasa, ang pangalan ng tagapagligtas ay Immanuel, which means God is with us. And so as we continue this Eucharistic celebration, let us praise Mary for her very important role in our salvation by saying yes to the will of God. And we should also pray that this spirit of Mary should also permeate each and every one of us to surrender ourselves to God, not on the side of fear, but on the side of hope, na meron tayong buong pagtitiwala, panatag ang ating kalooban, na walang hindi mapangyayari ng Diyos.